Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, mga insidente ng sunog at pagguho ng mga gusali na itala sa bansa. Mga establishmento ng paggawa, maayos kaya ang pagkakagawa? Ligtas kaya ito tuwing oras ng sakuna? Lahat ng iyan ay masasagot sa Tapatang Diyos at Bayan. Sunog, lindol, pagbagsak ng gusali, mga sakunang maaaring mangyari anumang oras. Pero gaano nga ba tayo kahanda? Alam ba natin kung ligtas ang ating tinitirhan, pinagtatrabahuhan, at mga lugar na madalas nating puntahan? At kung dumating ang panganib, alam ba natin kung paano makakaligtas? Alamin sa nakakaalarma! Magandang gabi Pilipinas, ako po si Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Sunog, lindol, pagbagsak ng gusali. Mga sakunang maaaring mangyari anumang oras. Pero, gaano nga ba tayo kahanda? Alam ba natin kung ligtas ang ating tinitirahan, pinagtatrabahuan, at mga lugar na madalas nating puntahan? Ako si David Paul Farma. Tara, alamin natin. Tingin nyo, meron bang building permit yung bahay? Meron naman po. Sure. Meron po. Sure. Yes. Kasi po, related sa engineering yung course ng lolo ko. Kompleto naman po. Na-check nyo? Hindi po sure. Yes, aware naman po kami sa mga papeles po and mga permit po nung mismong unit po namin. Hindi ko na-check eh. Ano pag nalaman mo hindi kompleto yung permit? Siyempre nakakatakot, di ba? Baka magaya tayo dun sa gumuhong building sa Pampanga. Kung sakali magka-earthquake, sa tingin mo madali bang makapag-exit? Hindi po natin masasabi since medyo yung room ko malayo dun sa fire exit. Ay kung sunog? Malabo din siguro. Baka hindi complete fire exit nito, hindi kaya kami accommodate. 15 floors to. May fire exit siya. Meron pero maliit lang. Tingin mo pag nagkasunog, madali ba makalabas? Hindi ko sure eh, kasi parang nalilitan ako sa fire exit. Parang hindi kasi yung sa fault line malapit sa Manila Bay. Kung sakaling magkasunog, tingin mo madali naman makalabas? Yes po. Sa inyo, earthquake? Hindi po. Yung current situation ng bahay namin, parang may mga bitak-bitak na. Hindi din po kami masyadong may tiwala sa gumawa kasi kamag-anak parang mekos-mekos na lang yun. Alam ba nagkasunog, madali naman makalabas kaya sa inyo? Hindi po gaano, ka-compound po kami. Lalo na ngayon madami ng bahay na pinapatayo, katabi po namin. Dito tayo ngayon sa Parola Compound kung saan nasunugan ang mahigit kumulang 2,500 families at kasama po natin yung isa sa nasunugan. Nanay, kamusta po kayo? Hindi nga okay dahil hindi pa kami nakakapag-produce ng bahay. Pwede nyo po ba ituro sa inyong bahay nyo dito? Nasaan po kayo nung nangyari yung sunog? Andito, nagtakbuhan kami doon sa kabila. Meron akong anak na lumpo, yun ang inuna namin inilabas. Time na yun, naliligo ako sa bahay. Tapos sumigaw yung misis ko, may tumakbong bata, may sunog. Naghakot ako ng bawang, hindi namin akalain makakarating dito. Kaya hindi namin inintindi yun. Yung unang sunog sa amin dito, talagang wasaw. Tuho kami lahat dito, ubos. Pangalawang sunog na namin dito. Doon po kami sa bahay po. Tulog po kami nung time na yun. Anong oras yun? Mga mag-alas 2 ng tanghali. Tingin mo sir, bakit mabilis kumalat yung apoy dito sa lugar? Dahil sa mga light materials na bahay. Time na yon, sobrang init talaga ng panahon. Halos lahat ng kabahayan tuyong-tuyo. Konting apoy talagang liliyab. Ano po yung advice na mabibigay nyo sa mga taga dito para maiwasan po ang sunog? Sana, sa lahat ng mga kasamahan ko dito, saan pa man lugar, umiwas sa away. Mag-ingat sa apoy na hindi dapat pabayaan. Dapat, kung halimbawa, pare-pares kaming kaming squatter, may mga kalandi uling, dapat ayusin nila. Hindi yung bara-bara lang sila ng paggamit. Kasi katulad yan, lahat nadadamay. Bawat pamilya, ingatan bawat kung magagamit ang kuryente, yung dapat yung na kuryente, hindi yung mga China kasi yun ang sanhin ng kinakasunog. Sabi sa Proverbs chapter 27, verse 12, ang matalino ay umiiwas sa panganib, ngunit ang mangmang ay nagpapatuloy at napapahamak.
Ngayon, mas naunawaan natin ang kahalagahan ng pag-iingat. Huwag nating isawalang bahala ang mga simpleng paalala ng kaligtasan. Dahil minsan, ang isang pagkukulang ay maaaring magbago ng lahat. Muli, ako si David Paul Farma. Paalam! Ang sakuna ay hindi pumipili ng lugar, sa mga kabahayan man o pati sa mga pagawaan. Ang tanong, handa ka nga ba sa mga ganitong kalagayan? At kung sakaling magkaroon ng sakuna sa iyong pinagtatrabahuhan, tulad ng sunog o pagguho ng gusali, alam mo ba kung paano mo mapapanatiling ligtas ang iyong sarili? Tapatan na po tayo. Makakasama po natin si Fire Superintendent Anthony R. Arroyo, Chief ng Public Information Service at ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Welcome po to Diyos at Bayan. Chief Superintendent Arroyo, ang mga tao interesado ngayon dahil sa mga nagaganap na sunog at saka lindol, syempre nangangamba ang taong bayan sa kanilang kaligtasan at kung ang ating pubang gobyerno, ang ating pubang BFP ay nagagampanan ang kanilang katungkulan. Ang tanong ko po sa inyo una, paano po ginagampanan ng BFP yung pag-check po ng structural design ng isa pong gusali? Ano-ano po ba yung mga tinitignan ninyong anggulo upang makita na maayos nga ang structure ng isang building? Maraming salamat sa katanungan na yan, Ma'am Kata. Bibigyan linaw lang natin yung konteksto. Ang ini-enforce po ng inyong Bureau of Fire Protection ay yung Republic Act 9514. Ito po yung Fire Code of the Philippines and its revised implementing rules and regulation. Hindi po very specific sa building code. Ang BFP po ay hindi permitting office, kundi ito po ay mga prerequisite requirements para sa mga permits tulad ng building permit, occupancy permit, yung mayor's permit, business permit, or yung mga PEZA permit, ay ini-inspect po ng BFP ang mga struktura. Kung ito po ay nagko-comply sa fire safety requirements, i-inspect ang inyong BFP kung ito po yung mga structural measure and materials ay nagko-contain ng fire, at saka yung prevent structural collapse without yung requiring activation. So, not specifically directly doon sa structural ng gusali, kasi ang talagang nag-enforce doon yung building code na kung saan yung ating mga building official ang talagang nag-inspect noon. On our end, although may kinalaman sa structural integrity, pero ang talagang ang ini-inspect ng BFP regularly sa pag-conduct ng fire safety inspection, yung fire resistance at saka yung level, yung structural, yung integrity at saka insulation ng isang passive fire protection, kung gaano tatagal yung isang halimbawa, yung pinakamagandang halimbawa ng passive fire protection yung ating stairwell. Yung stairwell po ay at least may 2 hours fire resistance. Tapos yung pinto, ganun din, hindi basta-basta magko-collapse, hindi rin siya basta-basta mabubutas kung may sunog man dahil papasok yung usok or di kaya yung init or yung sunog o di kaya yung insulation niya. So again, hindi very specific, Ma'am Kata, doon sa structural integrity of the building, although may kinalaman pagdating doon sa passive fire protection, yung structural. Yun yung halimbawa, may makita tayong mga kagamitan. Halimbawa, yung fire door natin ay may nakalagay doon yung 60-60-60. Ibig sabihin nun yung fire resistance at saka yung level. Yung
yung structural niya ay magtatagal sa 60 minutes kung halimbawa may sunog. Ang integrity niya ay tatagal sa 60 minutes kung ito ay magkaroon man ng sunog sa kabilang kwarto. At meron ring fire resistance or insulation ng at least 60 minutes. So yun po. No, again, hindi po directly sa structural integrity ng gusali. Yun po yung mga tungkulin naman na nag-e-enforce ng building code. Walang iba kundi yung ating mga engineering or mga engineers sa building official po. Pero sir, di po ba bago sila makatanggap ng mga lisensya or certificate para ituloy yung kanilang pagtatayo ng gusali, building house or tall buildings, kinakailangan pong pumasa muna sa inyo pong mga alituntunin, tungkol po doon, nabanggit na nga ninyo, na kailangan may fire protection and fire safety guaranteed na po sa pagtatayo po ng building. Kung hindi po, hindi po pwedeng bigyan po sila ng permit para magtayo po ng gusali? Yes, ma'am. No? Yung binibigay namin yung requirements para sa prerequisite ng permit. No? So halimbawa, bago bigyan ng Office of the Building Official ng occupancy permit, kailangan dumaan sa BFP para ma-issuean po, nag-inspect ang BFP at tiningnan kung lahat ba ay in compliance sa Republic Act 9514 or Fire Code of the Philippines na nag-comply siya sa fire safety requirements. So, bibigyan namin ngayon ng kaukulang Fire Safety Inspection Certificate. Yun po yung prerequisite para ma-issuean ng occupancy permit, no, for the purpose of occupancy. Halimbawa, i-issuehan ng Office of the Building Official. So, isa lang kami doon sa mga requirements ng Office of the Building Official bago makapagbigay ng occupancy permit. Yung iba dyan, halimbawa, mga sanitary permit, environmental permit. So, isa po sa requirements ang Fire Safety Inspection Certificate or Fire Safety Requirements para makuha yung pinaka-permit na pinag-uusapan po natin. Okay, thank you sir. That being well explained, at naunawaan na ng ating manonood kung ano po talaga ang responsibilidad ng Bureau of Fire Protection. Para ho sa kaalaman po ng ating mga manonood, paano po pa ginagawa ng BFP ang pagresponde sa mga kaganapang sakuna, gaya po ng mga pagguho po ng gusali o pagkasunog ng mga building, lalong-lalo na po yung mga nasa matataas na building? Bago pa nangyari ang sunog, meron na po ang respective municipal or city fire station ng una, pre-fire planning. Identified na po yung mga fire-prone area, yung mga matataas na gusali, saan located yung mga fire hydrant na para pagkukunan ng tubig and other source of water in case na wala yung fire hydrant, no? At second, yung pag may sunog na, pag-responde, since may pre-fire planning na, mas madali nang i-size up ngayon. So pagdating doon, i-size up ng pinakaunang responder, may tatayo doon na ground commander to size up the situation. Kung meron talagang buhay doon na nangangailangan ng rescue, so pinakauna po, mas mahalaga ang buhay kaysa sa ari-arian. So, magsasagawa agad ng pangunahing rescue. Pangatlo po yon sa 10 phases of firefighting operation. Mailigtas yung buhay. At isa rin po yon sa aming misyon at aming mithiin. Then, para hindi kumalat ang sunog, gumagawa tayo ng cover exposure. Halimbawa, dikit-dikit yung mga gusali or yung bahay para hindi ito basta-basta kakalat yung sunog sa katabing bahay. Through radiation yan, yung transfer of heat dahil sa sobrang init, o di kaya conduction, dikit-dikit yung bahay, o di kaya convection sa galaw ng mainit na usok o hangin. Magsasagawa tayo ng cover exposure. Ang cover exposure ay binabasa natin yung mga katabing gusali na hindi pa nasusunog para hindi siya kakalat agad. So, yun po yung pang-apat na ginagawa na cover exposure. Pang-lima, pag nag-penetrate na sa mismong gusali or bahay na involved, ay kailangan po yun merong confinement. Masiguro natin siya na i-isolate natin yung sunog sa specific na lang na bahay o sa specific na kwarto. So, through confinement. Then, habang magkakandak na tayo ng talagang direct firefighting operation, make sure na ito po ay properly may ventilation. So, kaya nagbubutas ang BFP or mga responders ng bintana,
o di kaya ng mga kisame para magkaroon ng proper ventilation kasi napuno na ng usok yon ng toxic gases at pag nagbuga tayo ng tubig, hindi siya magkakaroon ng chemical reaction, ma-confine lang siya yung usok sa loob ng structure, kundi may proper ventilation. So yung pangpito, diyan pa lang po papasok yung actual extinguishment. No? Then pangwalo, ito po yung kung meron pa tayong mahalagang mailigtas na mga gamit, no, mga mahahaling gamit o di kaya mga importanteng gamit ay isa-salvage natin 'yon. Then pag once na totally extinguished na, itutuloy-tuloy natin yung pangsyam na overhauling or mapping operation. Pwedeng mag-declare na ng under control at na-declare na yung fire out, pero ang overhauling ay continuous pa rin yan hanggang tuluyan pong hindi na magre-rekindle ang isang nasusunog na gusali. Then yung pang-sampu, syempre, pag-uusapan namin kung ano ang mga nangyari doon. Ito po yung post-fire analysis at magkakandak rin ng investigation. Yun po yun sa sunog, no? Pagdating naman sa collapse structure, no, ang pinakapangunahing gagawain ng mga responders diyan ay yung based on the 6 operational stages, no? So una, pagdating i-secure agad ang scene, no? Kung may nag-collapse sa building para hindi na maapektuhan yung mga katabi, yung mga miron o di kaya yung gusto lang osyoso, no? Ay i-secure natin yung scene. Then magkaroon tayo ng second, yung initial assessment. Then saka tayo magkandak agad ng search and locate, no? Pang-apat, kailangan natin ngayon magkaroon ng access or to gain access sa nasabing collapse structure at yung panglima, yung may na-locate na tayong victim. I-stabilize natin yung mga victim, no? Ay kakausapin natin yung mga biktima na magpapatatag sa kondisyon ng mga biktima, no? At ang pang-anim, yung pagsasagip o pag-e-extract. No, extrication kung tawagin. So yun po yung basic na ginagawa, no, ng mga responders. Again, hindi lang po BFP ang pagdating diyan sa mga collapse structure na operation sa pag-rescue, no? Meron din tayo base po ito sa batas na Republic Act 10121, yung Philippine Disaster Risk Reduction Management Act. No, lahat po ng city, provincial, municipal, down to the barangay level ay dapat magkaroon sila ng respective office nila ng DRRM or yung DRMO office, no? So yun po yung ginagawa po ng inyong mga responders. Kaya pag may mga collapse structure, mapapansin natin ay nag-establish ng incident command system. Ito yung mga unified command, iba't ibang ahensya ang rumiresponde. Maliban pa yon sa other partners na pribado, tulad ng Red Cross, no? At iba pang mga local government units sa provincial, sa city or municipality. Sir, sa so yan po. Yan po sa mga ganyan pong kaso dahil nabanggit nyo napakaraming involved na ahensya. Ano po? Who calls the shots? Kapag malaking sunog po at may gumuho pong building, ito po ba ay inaasa natin doon sa city government na po ba ang boss sa lahat at susunod na po yung iba? I know it has to do with very quick consultation among each other, pero who will call the shots kapag ganyan pong situation? Pag sunog, ma'am, talagang walang iba dahil sa mandato ng Republic Act 6975 or yung DILG Act, ang pinaka-ground commander usually po ay BFP. Wala nang iba, no? Under lahat ng command ng BFP, sunog po ang pinag-uusapan. However, kung yung katanungan nyo po, nag-collapse na structure at magkaroon ng search and rescue, no, usually diyan, ang magiging immediate na responsible officer ay yung mga local government executives natin. So kung city level ba siya, o di kaya provincial level ba siya, or kailangan na mas mataas. No? Under kasi sa incident command system, kailangan may ma-establish agad na responsible officers. So kadalasan po yun ay local chief executive, no? Hanggang sa pinaka-national level,
no? Depende yan kung halimbawa yung ating presidente na mismong responsible officer sa pinaka-incident command system or yung governor, no, kung paakyat ng paakyat. Okay, sir. Thank you very much for that information. At least alam natin who's responsible for what. Ano po? Doon po sa kaso po nung nangyari po sa Pampanga kamakailan, marami po ang nagtataka bakit daw po tila mabagal ang pagkilos ng BFP sa search and rescue. Totoo po ba itong mga paniniwalang ito? Ay pakipaliwanag po ninyo sa amin. Ano po ba talagang aksyon ang ginawa natin dito po sa naganap po sa Pampanga? Opo, ang typical kasi no na collapse structure search and rescue, yung timeline pattern, Ma'am Kata, no? Sabihin natin na tandaan natin yung rule of threes. No? Mahalaga po 'to para sa lahat, no? Take note of this. Yung rule of threes natin, yung ang tayo in the absence of oxygen, in 3 minutes time mamamatay tayo. Average 'yon. Okay. No? 3 days or 3 hours muna. I-introduce natin yung 3 hours. 3 hours na walang sabihin natin adequate shelter sa extreme condition, sobrang init o sobrang lamig. In 3 hours, hindi tayo makakasurvive. Ngayon, in 3 days, without water, ay talagang marami na pong ma-dehydrate at marami na po ang nasasawi in 3 days time. Wow. Average po yan. Ngayon, may tubig, may sapat na hangin, at meron tayong halimbawa maayos na shelter na kaya tayong makasurvive. In 3 weeks naman na kahit walang pagkain, ay kaya natin makasurvive. So, yun po yun, no? So, yun yung mga halimbawa. So, doon tayo sa katanungan ninyo, ma'am, no, na medyo mabagal. Alam niyo po, ang rescue operation sa isang collapse building ay hindi simpleng yung sabihin natin maghukay at magbuhat, no? Ito po ay talagang isang highly technical at napaka-dangerous na operation. Kadalasan, no, ay hindi stable ang mga natitirang bahagi nito, yung mga concrete slab, bakal, hollow blocks, at iba pang debris, no? At take note sa structure na involved dito, ito po ay under construction at wala pang exterior wall. Wala rin pong interior wall. Ito po ay skeletal. At ang pag-collapse nito ay hindi basta-basta na leaning, no, kundi po parang pancake effect. No, parang i-visualize natin yung parang pancake na pinatong-patong dahil nga mas mabilis nag-collapse dahil wala pa yung mga exterior walls, ongoing construction pa kasi. Ganon din yung mga interior walls na lalong nag-aggravate yung pagiging pancake effect. So, yung inuuna muna ng rescuer yung pinaka-structural assessment, no? At yung yung stabilization bago magsagawa ng actual rescue. Kasi parang ano to, ma'am, sabihin natin if you are familiar doon sa pick-up stick na laro, no? Kung meron kang nahila doon sa pick-up stick na medyo sa ilalim na area, so instead na stabilize yung structure or yung analogy sa pick-up stick, lalong nag-collapse lahat. Nagkaroon ng parang domino effect. No, ganon din po ang responder, no, ay gumagamit yung mga responder or rescuer ng ganong mga approach. So bagamat mas mabilis, no, ang backhoe halimbawa o crane, pero ito ay pwedeng magdulot ng matinding vibration. Yung paglapit pa lang po ng heavy equipment doon sa area, no, ay meron na yung vibration at saka pressure na pwedeng magkaroon ng another collapse, no, na epekto. Dahil napakadelikado po yun sa mga survivor na sa ilalim na nandun po sa mga void spaces. Ganon din po, lalo na kung may pumasok na doon sa mga maliliit na espasyo na pagitan na ginamit na access ng mga rescuers dahil may na-identify na may signs of life doon. So habang nandoon po sa ilalim, ay talagang bawal po yan, no, na galawin yung mga structure sa taas dahil mapanganib po yon, hindi lang po sa mga nangangailangan ng tulong doon
o yung mga biktima, ganun rin po sa ating mga responder na nakapag-gain access na doon sa ilalim or sa looban ng mga collapse structure. So yun po, gumagamit po ang mga rescuer na mga rescue dogs, yung thermal scanner, yung heartbeat detectors, at minsan yung total na tahimik procedure, no? Kung saan pinapatigil ang lahat ng ingay upang marinig yung humihingi ng saklolo, sumisigaw o kumakatok o di kaya humihingi ng tulong sa mga ilalim ng debris. Sa atin po sa Pilipinas, mahigpit na ipinapatupad yung building code, mahigpit na ipinapatupad yung fire code. Sumunod tayo sa tamang proseso. Do you have the equipment? Do you have the machines? Do you have the capability to actually do everything that you have just listed down na dapat pong gawin? Or mano-mano pa rin po ba tayo? Or may mga gamit po tayo that will effectively, that you can effectively conduct the rescue? Sa ngayon, masasabi namin, ma'am, no, ang inyong BFP ay patuloy po sa modernisasyon na isinasagawa, yung patuloy na procurement ng mga tools, equipment, kasama na dyan yung mga rescue vehicles, no, ibang mahalagang tools, at naka-establish naman tayo ng mga respective search and rescue force sa lahat po ng region down to the provinces nationwide, no. Meron tayong mga kagamitan, pero patuloy pa rin po ang modernisasyon na isinasagawa ng BFP para matugunan pa rin yung karagdagan na kagamitan, no. Again, pagdating diyan sa yung collapse structure, yung heavy equipment, masasabi namin, wala pong heavy equipment ang BFP tulad ng mga backhoe o di kaya yung mga bulldozer, wala po tayong kagamitan na yan. Talagang ang inaasahan natin diyan sa mga technical rescue, yung ating mga, from the BFP's end, no, yung mga tools lang po. Halimbawa, paggamit sa shoring para makalusot no sa mga access, pagputol ng mga debris, no, yung mga cutting tools natin. So yan po, meron po ang inyong BFP. Pero again po, pagdating diyan sa any mga collapse structure para sa mga search and rescue, interagency naman po. Kaya ang heavy equipment ay umaasa tayo doon sa resources naman na meron kung halimbawa ang DPWH, no, na merong mga crane, merong mga heavy equipment, so doon tayo nakasalalay. Okay, sir. Sa dami po ng mga insidente last year, kasabay na rin po nitong nangyari po sa Pampanga. Ano po ba ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa po ng isang gusali? And whether it is residential or commercial, para ho maiwasan po yung, maulit na po yung insidente po ng pagguho po doon nangyari po doon sa Pampanga. O kaya naman po kung lindol ay hindi po madaling matibag, hindi po ba? Siguro ma'am, talagang sumunod tayo sa tamang proseso, no? Ang ating National Building Code ay nandyan yan at ang talagang nag-enforce niyan ay yung ating mga personnel from the Office of the Building Official at yung mga sinusumiti natin diyan ay yung mga talagang pasado sa masusing paggawa ng mga plano, hindi lang siya nakasalalay sa isang ahensya, kundi po sa mga practitioner, sa pagtayo ng gusali, sa enforcers naman, sa pag-regulate ng mga code. At papasok rin po ang BFP, no, sa nabanggit ko kanina, so sa paniniguro na meron po tayong na-comply diyan ayon doon sa fire code naman. Pero again, I cannot specifically answer sa specific na katanungan na yan, Okay. na sa authority po, nasa Office of the Building Official at saka nasa kamay po ng mga arkitekto at inhinero na gumagawa ng mga plano at ganoon din po yung mga engineer na nagsusupervise sa pag-construct naman sa construction site. Okay, sir. In case of fire safety requirements violation,
Ano po ang pwedeng gawin o ano po yung penalty doon sa mapapatunayan po na nag-violate po ng fire safety? On our end naman, ma'am, no, ang aming pong una dyan, yung bago mag-apply ng building permit, ibig sabihin sa plano pa lang, sinusumiti na yung mga one set of plans sa amin para mag-issue kami ng fire safety evaluation clearance once na verify namin yung plano na ito ay nag-comply sa ating Fire Code of the Philippines. Then, yung aming fire safety evaluation clearance, again, isa po yun sa prerequisite na requirement para makapag-issue ang Office of the Building Official ng building permit. Okay? So, nagtayo na ngayon ng gusali. Pag once natapos na or ongoing yung construction, nag-i-inspect po ang BFP to make sure na yung nakasaad doon sa plano ay sinusunod sa paggawa or pag-construct. Yun yung kung tawagin ay inspection during construction. Then, pag once natapos na talaga yung gusali, may certificate of compliance na or certificate of completion sa construction, mag-a-apply na naman sa amin para sa pangangailangan niya ng prerequisite para sa occupancy permit. Yun yung kung complied na sa amin on our end, mag-issue kami ng fire safety inspection certificate for the purpose of occupancy. Again, yung katanungan na hindi nag-comply. So kung hindi nag-comply, mag-i-issue kami ng notice of disapproval. Ibig sabihin, hindi kami magbibigay ng FSIC for the purpose of occupancy hanggat hindi yan na-comply ang lahat ng requirements for the purpose of occupancy permit. Okay, sabihin natin, na-issuehan na namin ng fire safety inspection certificate at for the purpose of occupancy at nabigyan na rin ng occupancy permit ng Office of the Building Official. Ngayon, yung isang gusali ay mag-operate siya bilang business. So, kailangan niya na naman ng mayor's or business permit. So, papasok din na naman ang BFP annually para mag-conduct ng periodic inspection kung nasusunod ba lahat ng mga requirements sa Fire Code. So kung once hindi nakasunod, mag-issue kami ng una, notice to comply. Within 15 days, kailangan makorek yan. Kung hindi na-correct yan, ay maaari kaming magmulta ng maximum of 50,000. And after 15 days, i-validate namin yung findings namin. Kung hindi pa rin talaga nag-comply, mag-i-issue kami ng second, yung notice to correct violation. May kaukulang tarpaulin na yon na may nakasaad doon, this building is fire hazard, halimbawa, no? At panibagong multa na 50,000. Then, kung hindi pa rin nag-comply sa notice to correct violation, magkakaroon na tayo ng abatement, maximum penalty, at isa-subject na natin for closure. Yung existing na building. Kasi ang kailangan po noon yung fire safety inspection certificate for the purpose of business permit. Pero kung occupancy ang pinag-uusapan, hanggat hindi pasado sa occupancy namin, ay hindi mag-i-issue ng occupancy permit ang Office of the Building Official. Sa yan po sa mga gusali na nag-ooperate annually at nangangailangan ng business permit. Pero kung babalik tayo doon sa mga residential lang, dahil may mga residential din tayo na mga 3-story, 4-story, or 5-story na building, once lang po yun dadaan sa BFP. Okay. Sir, naalala ko tuloy, sir, yung malagim na nangyari sa ozone tragedy, kung saan napakarami pong kabataan ang namatay. Nakulong po sila dahil mali nga po yata yung direksyon noong pintuan at walang makalabas. At saka ito pong sumunod na recently lamang po, naganap na malawakang sunog naman po sa Binondo. Sir, upang ano po ba ang maaari nating gawin para po maiwasan po yung mga ganitong malawakang sunog po na nangyayari po sa ating bayan? Opo, tama, Mama Kata, tulad nung halimbawa, yung simpleng violation noon sa nabanggit nyo sa ozone disco, yung swinging of the door, pag once ang isang occupancy ay kaya nang mag-accommodate ng 50 and more, yung swinging ng door ay dapat po sa direksyon ng pa-exit or palabas. So,
Yun, isang malinaw po yun, nakakulangan, kaya mahigpit po ang inyong BFP sa pag-enforce ng fire code. Pag once yan ang na-violate, ay talagang pinapakorek natin yan. No? Kaya continuous po ang ginagawang inspection sa lahat ng mga existing establishment kung ano dapat ang hindi makompromise diyan ay sinisigurado po ng inyong BFP, no, ang enforcement of the Republic Act 9514 diyan. Pagdating naman sa kabahayan, dahil nga po nabanggit ko kanina, hindi po siya regularly na-inspect, pero meron pong programa ang inyong BFP pagdating naman sa mga kabahayan. Ito po yung obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. Tayo po ay nagkakandak ng house-to-house survey, no, sa pahintulot ng mga may-ari ng bahay, lalo na po sa densely populated area, kung papayag sila, pahintulutan ang inyong BFP na mag-conduct ng house-to-house survey, nagkakaroon doon ng mabilisang inspeksyon at checklist at binibigay po sa mga may-ari ng bahay kung ano po ang nakitang fire fire na pwedeng pagsimula ng sunog. No, halimbawa, yung mga octopus wiring connection, yung mga fire hazard, no, nililista doon sa checklist ng inyong BFP para kahit paano po makorek ng ating mga may-ari ng mga residente, no? Pero again, no, diyan pagdating sa mga densely populated area ay marami talagang ayaw masunugan, syempre. Pero marami rin po ang nagbabiolate pa rin ng patuloy sa fire code natin, no? Pero, yun nga ang pilit nating pakikipag-ugnayan na ang magiging katuwang natin ay ang mga nasa community, no? Na magkaroon sila ng resiliency sa anumang pwedeng mangyaring sa kanila. Kaya tayo po ay nakikipagtulungan sa mga barangay officials, no, para magkaroon ng community fire auxiliary group. Sa mga informal settlers, marami rin po talagang illegal na connection pa rin, no, sa mga pagdating diyan sa kuryente. Kaya isa yan sa mga talagang challenges namin sa mga densely populated area, lalo na sa mga informal settlers, na kung saan maraming illegal na connection, na kung saan nasunog, dikit-dikit yung kabayan, napakabilis po ang pagkalat ng sunog at dumadaloy doon sa mga illegal na connection. At syempre, hindi rin agad accessible yung mga kabahayan na yan dahil sa eskinita ay talagang hindi kasya ang fire truck. Pwede naming pasukin lang sa pamamagitan ng personnel namin, no, na may dalang fire hose at saka nozzle na maglaladlad kami sa napakalayong lugar para makapenetrate sa pinakalooban. Sir, bilang po paghahanda at para sa kaalaman po ng ating mga manonood, ano po ba yung dapat nilang gawin? Sakali pong number one, matrap po sila sa isang gumuho na isang gusali. Halimbawa po nag-earthquake, ano po? At let's say trapped sila ng mga ilang araw o kaya'y nasugatan pa. Ano po kaya ang kanilang pwedeng gawin para naman sila ay makatiyak na magsusurvive sila kahit ilang araw po yan? And at the same time po, in the case naman po ng isa pong sunog po, ano po ang pwedeng gawin nila? How can they increase their survival rate? Lalo na kung let's say nasa taas silang palapag ng isang gusali at yung sunog ay nangyayari sa baba. Wag na hamon po sanang mangyari kagaya sa 9/11. Nakita natin yung mga ibang tao nagsitalunan na lamang. Ano po? Imbis na sila ay masunog. Napakalungkot pong pangyayari yon. So, ano po ba ang inyong rekomendasyon para sa ating taong bayan bilang paghahanda po in case of earthquake at in case of fire? Unahin na natin, Ma'am Kata, yung sunog, no? Kung kayo ay halimbawa sa isang mataas na gusali. May misconception tayo pag once nasa taas ng gusali, pag nasusunog yung lower portion, ay hindi ligtas bababa dahil sa salubungin ang sunog. Take note, yung mga building natin, kung pasado yan sa passive na fire protection compliance, ibig sabihin yan, meron yang fire exit that are remote from each other, at least two. No? Two fire or emergency exit that are remote from each other. Dahil dyan, yung passive po,
yung fire exit natin ay talagang enclosed yan. Kung hindi man enclosed, part of the building, pero outside sa pinaka-main structure. So, yun yung mga ladder na nakikita natin na exit sa labas, no? Or exit na stairs sa labas, o di kaya enclosed na fire exit. Kaya, ang amin diyan patuloy na ini-inspect annually, make sure yung pintuan ay automatically nagsasara pag once binuksan, at wag iwanang nakabukas. Kasi ganito po yun, ma'am. Halimbawa, isang 10 palapag na gusali, no? Nasunog yung ikatlong palapag. Kahit nasusunog na yung ikatlong palapag, kung maganda ang kanyang active fire protection, ibig sabihin nag-trigger yung fire detection and alarm system, nag-activate ang fire suppression system, yung sprinkler system, pero habang pinapatay yun, na alerto na lahat dahil sa ingay ng fire alarm, huwag matakot. Ang pinaka-lifeline natin sa mga matataas na gusali, bahay man yan na matataas na gusali, o di kaya pinagtatrabahuan natin, huwag matakot, buksan yung emergency exit natin. Pag once yung emergency exit ay walang usok, ibig sabihin yon hanggang sa pinaka-level of exit discharge, usually nasa ground floor. Tuloy-tuloy yan. Bababa kayo. Makakalabas kayo sa level of exit discharge hanggang ground floor. Pero pag once pumasok kayo sa fire exit, ay mayroong usok, no? So, ibig sabihin nun, baka naiwan yung nasusunog sa third floor, yung fire exit door ay naiwang bukas. Kaya, pumasok na yung usok. At dahil ang usok ay may stack effect, ibig sabihin talagang kusa siyang umaangat, napuno na yung usok sa bandang taas at hindi na puligtas na dumaan doon. Pero meron pa tayong isang exit pa na sa kabila. Kaya gumamit pa rin po ng fire exit, hanapin yon. Kaya always be familiar sa lahat ng ating mga fire exit, kaya patuloy ang ating ginagawang programa sa mga kabahayan o opisina, yung exit drill in the house or exit drill regularly sa mga establishment. Dahil yun po ang magiging lifeline natin in case of fire. Huwag matakot po kasi sa nabanggit ko kanina, kung talagang fire safety compliance ang isang high-rise building, meron yun 2 hours na minimum fire rating bago maapektuhan yung pinaka-fire exit natin. Mali po yun na may sunog sa baba, aakyat sa taas. No, hindi. Kasi sa atin po, sa Pilipinas, ay mahigpit na ipinapatupad yung building code. Mahigpit na ipinapatupad yung fire code. Kaya dapat po ganyan ang disenyo ng mga gusali natin. Kaya pag sunog, huwag kalimutan, no, ang unang gagawin natin, yung safety. Acronym na safety. S, sound the alarm. Sumigaw from the top of your lungs para ipagbigay alam sa lahat ng mga kasamahan sa bahay, no? O di kaya i-sound yung alarm sa pamamagitan ng pull station ng mga alarm system. Ito po yung bilog na kulay pula o di kaya parang rectangular, no? Na pwedeng i-pull the station para i-sound ang alarm. Then, tumawag sa bombero, advise the fire department sa magitan ng ating Unified 911 system. Then, F, fight the fire. Subukan ang pag-apula sa sunog gamit yung mga first aid fire protection appliance natin tulad ng fire extinguisher o kung pwede yung tubig. Kaya mas mainam ang may sapat na kaalaman at kahandaan, no? Then E, start to evacuate. Again, yung evacuation ay sa labas ng nasusunog na bahay. Huwag magtago sa loob ng kwarto, huwag magtago sa loob ng restroom or bathroom. No, dapat po outside sa nasusunog na gusali. Then T, tell others para mas lalong marami pang magtulong-tulong o di kaya mag-evacuate. Then Y, pagdating ng mga bombero, yield to the responders or firefighters. Okay? Doon naman, ma'am, sa katanungan na how about kung guho yung gusali? Kasama tayo doon. So, yung rule of 3 natin na binanggit kanina, no? Ano po yung rule of 3? 3 minutes, mamatay na tayo kung walang oxygen. In 3 days, kung extreme yung, or in 3 hours, kung extreme yung
init o extreme yung lamig, kung wala tayong proper shelter ay mamatay rin tayo. In 3 hours or in 3 days na tayo kung walang tubig, no? At saka yung 3 weeks na kung walang pagkain pero may tubig. So protektahan una ang inyong paghinga, no? Takpan ang ilong at bibig sa paglanghap ng mga alikabok o di kaya huminga ng mabagal, no? At kontrolado. No, huwag basta-basta gumalaw. Kung nandun kayo sa collapse structure, suriin muna kung may pinsala sa inyong katawan, no? Iwasang piliting gumapang o lumabas kung hindi sigurado na ligtas, no? Dahil maaring magdulot ito ng panibagong pagguho pa, no? Halimbawa 'yan sa mga lindol naman, no? O di kaya yung nangyari sa recent incident. Maghanap ng ligtas na pwesto. Ito po yung mga void space na kung tawagin, na maaring nabuo sa pagitan ng mga pagguho. Then, protektahan ang ulo dahil pag once ang ulo or leeg, no, ay na-injured, ay mas madali tayong maapektuhan. At gamit yung ating mga braso o di kaya helmet or bago anong mga matibay na bagay, no, protektahan talaga natin yung ating mga sensitibo na bahagi ng katawan. Then, pang-apat, magbigay ng senyales sa mga rescuer. No, nabanggit ko yung stages kanina, kung ilang oras ay makakarating na yung mga responders, no? O di kaya sumigaw lamang kung may naririnig na tao na malapit, no? Huwag aksayahin yung inyong kalakasan, no? Mas mainam na kumatok sa tubo o pader o bakal o iba pang mga matitigas na bagay ng paulit-ulit, no? Huwag nang sumigaw kasi baka po maubusan tayo ng lakas. No, kung may whistle, kaya ina-advise rin natin, no, mahalaga rin yung whistle dahil kung hihingi ka ng tulong ay mas mainam po 'yon. Gamitin yung whistle, no, para mas madaling marinig kaysa sa pagsigaw ng paulit-ulit. At syempre tubig. Iwasan ang hindi kinakailangang paggalaw at panatiliing positibo ang pag-iisip at paghinga hangga't maaari. Yung tubig, kung may sapat kayo na tubig o meron kayong presence of water, no, at least, no, hindi kayo ma-dehydrate. So mag-ingat din kasi sa mga collapse structure, pwede ring mangyari yung sunog at mga leak gas, no? So mag-ingat rin, huwag magsindi ng posporo o di kaya lighter o di kaya anumang apoy, no? At kung may cellphone, kasi madalas naman na kahit natutulog tayo, katabi natin yung cellphone, no, kahit saan tayo nakaupo, katabi yung cellphone, mag-text o tumawag sa emergency hotline, yung 911, kahit wala po kayong load, hanggat may connection, no, ibig sabihin may signal, ay pwede kayong tumawag sa 911 at ibigay ang inyong lokasyon, kung alam niyo yung lokasyon nyo, kalagayan, at bilang ng mga taong kasama ninyo. So, patayin yung ilagay yung power mode nyo sa inyong cellphone sa lower mode, no, para mas lalong makatipid ng baterya. At panghuli, no, kapag narinig yung mga rescuer, sumagot ng malinaw at maikli, no, ipaalam kung may sugatan, ilan kayo, at kung may agarang panganib tulad ng sunog man or gas. So mahalaga po, no, sa mga insidente ng pagguho, maraming survivor ang natatagpuan sa loob ng mga tinatawag na survival voids, no, yung mga area, no, kahit makalipas ang ilang araw, natatagpuan pa rin ang mga responders doon. Okay, thank you very much, Superintendent Anthony Arroyo. Bago namin kayo i-release, ano, paano po ba makokontak ng taong bayan ang inyong pong tanggapan ng BFP sa oras po ng sakuna? At ano po yung assurance na maibibigay po ninyo sa ating mga manonood sa agarang aksyon naman po ng inyong tanggapan? Yes, ma'am. Maraming salamat muli, no? Ang BFP ay maaasahan na sa hindi lang sa sunog, no, kundi sa iba pang mga serbisyong teknikal tulad ng fire prevention and enforcement, yung search and rescue, CBRN, at saka fire suppression, no, emergency medical services. Kaya huwag mag-atubiling, tumawag agad sa pinaka-hotline namin. Ito po yung Unified 911 system natin.
No, kahit po krimen, dahil ito po ay interagency, kahit police ang kailangan nyo, pwede kayo tumawag sa 911, kailangan nyo po ng rescue, kailangan nyo po ng ambulansya, kailangan nyo po ng bombero sa sunog, 911 po para maka-responde agad ang inyong mga responder at makatulong sa mga nangangailangan po ng tulong. Thank you very much to Fire Superintendent Anthony Arroyo sa napaka-malawak po ng diskusyon na nangyari dito. Ang dami po naming natutunan po sa inyo. Thank you very much and may God bless you more and more. At ang ating tong BFP, may God bless our BFP. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.